Kumusta kayo mga boss? Kumusta na yung mga pananim dyan? At kumusta ang panahon sa inyo? Sana yung pananim nyo maganda na. Mahal ang sili ngayon mga bossing. So ngayon mga boss, meron tayo tanong na sasagutin. Pero bago natin sagutin yung tanong, yan mga boss, panoorin nyo muna sa video yung mga gamot, mga lason. Yan yung picture ng mga iba't ibang klase lason na ginagamit natin sa mga gulay. Yan yung mga common natin na ginagamit ng mga farmers sa buong Pilipinas halos. Yung tanong kasi mayroon kasi marami kasi tayo mga boss na na nagtatanong at nag-PPM. Ang iba dyan sa comment ng ating video, marami. Nagpatong-patong na ito ng mga tanong. At ngayon na tayo nagkaroon ng pagkataon na sagot natin. May isa tayo boss, ang tanong ng isa natin boss. Boss, bakit nagkulot yung sili ko? Sabi niya. Sabi ko pasin ng picture. Di sinend niya yung picture sa akin. Nung tinignan ko yung yung dahon ng sili niya. Kumulot nga, pero hindi naman sa insekto. Lalo hindi naman sa kakulangan ng calcium. Nung tanongin ko siya, ano ba in-spray niya? Dahil nakikita naman sa dahon yung yung tama ng spray talaga. Ang tama kasi ng chemical sa dahon pagka nagkaroon ng chemical reaction yung lason. Pagka tumama sa dahon ng sili yan, nagbabatik-batik yung dahon ng sili, kulay dilaw at naninigas, lumiliit. So yan yung chemical reaction pagka tumama sa sili, yung gamot. Naninigas yan, nagbabatik-batik ng kulay dilaw. Ang in-spray niya daw kasi Pegasus, hinaluan daw ng lanit. At saka may isa pa siyang hinalo, yung kutitso. Hindi naman nagpapakulot ang dahon ng sili yan eh. Kaya lang yan kumukulot, kaya yan nasira ang dahon ng sili mo boss. Kasi nga, ba't mo kasi pinaghalo-halo? Yung napakaraming klase ng lason na magkakaiba ng active ingredients, pinaghalo-halo mo sa isang tangke ng sprayer, di siyempre magkakaroon niya ng chemical reaction. Maninigas yung dahon mo, kukulot nga, dahon ng sili, lalo yung sili, sensitive. Kung sana palay ay in-spray mo, okay na sa palay, saka mais. Yung sili kasi, sensitive yung dahon ng sili, manipis. Kung nakaramdam ng kaunting react ng chemical yan, ay iinda siya, didilaw siya at maninigas, urong, lilit siya, yung parang nadideform yung dahon. Yung isa naman tanong sa natin boss, nasunog naman daw dahon ng talong niya at nag-spray naman daw siya ng, ang pinaghalo-halo naman daw niya, Pegasus daw, Alika, at may Jubal pa daw, at may fungicide pa. Sabi ko, ba't ang dami naman kasi pinaghalo-halo? Ito yung malaking problema ng mga kapwa natin farmers. Baguhan man at veterano ng farmers. Kasi marami talagang veterano farmers na minsan di talaga ito alam. Yung makalumang mga style ng pag-spray, pinaghalo-halo, karami-rami klaseng lason. Siguro marami itong mga pera eh. Di ba sabi ko marami pera, mo dami-dami ng lason na binibili. Tapos paghalo-halo na pala sa isang sprayan, hindi sayang lang gamot. Di ba? Magastos. Doon sa mga boss natin na nagtatanong, pare-pareho lang naman tanong, una-una, wag yung mga boss inuugali yung pag-spray na pinaghalo-halo. Ang napakaraming klaseng lason na magkakaiba ng active ingredients kasi nagkakaroon sila ng chemical reaction. Pag pinagsama-sama mo sa tangke sprayer yan. So kadalasan, yan ang naging sanhi ng pagkasira ang dahon ng tanim. Sili, at kung ano pa mga tanim na mas sensitive, maninipis sa mga dahon. Iwasan nyo mag-spray ng ganyang halo-halo. Halimbawa, ang tanim nyo may mga insekto. Bago kayo bumili ng insecticide, dapat alamin nyo muna yung insekto na nilira. Kilalanin nyo kung anong klaseng hayop yun.
pag alam nyo na, kilala nyo yung hype na nirahatan ninyo, saka kayo bumili ng lason na may active ingredients na angkop doon sa papatay nyo yung insekto. Para maiwasan yung paghalo-halo ng karay-rayang klase lason. Kasi kung paghalo-halo nyo palagi yan, yung lagi mangyari. Sira lagi ang dahon, kawawa naman kayo. Maling practice nga kasi pag-spray. Halimbawa kung gagamit kayo ng alika, bagaman sa mga label ng mga lason, kadalasan nakikita naman natin, nababasa natin na nakalagay doon na you can mix commonly used insecticide. Yun nakalagay sa mga label ng lason. Kung titingnan mo dun sa may compatibility niya. Bagaman nakalagay yun, may mga pagkataon na kailangan lagyan. At saka hindi lahat ng tanim kailangan mo spray ng halo-halo ang lason. Kasi halimbawa papatayin mo naman halimbawa sa sili, halimbawa brood mites. Bakit haluan? Halimbawa ang spray mo alika. Hindi mo na kailangan maghalo ng abamectin sa alika o kaya yung agrimic. Hindi mo kailangan ihalo. Kasi kung brood mites yung papatayin mo at saka thrips, kaya naman patayin ng alika yan Huwag mo na haluan ng iba pang lason. Kasi ang alika all-in-one naman yan Halos non-selective na nga insecticide yan Lahat ng magip yan patay naman talaga Pag gagamit kayo ng alika, huwag nyo haluan. Halimbawa alika o kaya fungicide, okay na yun. Huwag nyo haluan pa ng yung isa natin boss haluan pa raw yun ng mitomil, yung lanit. Yung isa nga may yubal pa rin halo, sira kay dahon nag-react yung chemical. Hindi po mabos ganyan ang tama pag-spray. Ang pag-spray, isang insecticide lang sa kung anong papatay mo insekto. Kasi ang bawat brand naman at bawat active ingredients ng mga lason, hindi na naman isang insekto ang pinapatay niyan. Halimbawa tulad ng Pegasus, ang daming insekto pinapatay niyan. Wide rin sa yung Pegasus kasi mga mahalin lason yan. Hindi naman ngunit hindi nakalagay dyan sa kanyang label hindi na mapatay. Hindi ganon. Kasi yung Pegasus napakaraming pinapatay niyan kaya pamatay niya ng whitefly pang whitefly talaga siya thrips, aphids, mga hoppers, mga uod, DBM, kaya ng Pegasus yun. Hindi na siya kailangan haluan pa ng yubal kasi kaya naman niya patayin Ngayon kung ang spray naman nyo halimbawa tagay uod, mga armyworm, cutworm, alam mo yung mga uod yan maresistensya rin yan. Parang DBM yan, hindi yan siya basta-basta napatay ng kung ano lason lang din. Hindi mong gamitin yung gamot yubal o kaya imbroprea. Kaya lang yung mga lason na yan medyo may kamahalan yung presyo niyan. Kaya lang hindi ka rin magsisisi kasi talagang one hit naman yan mga uod na malulupit. Halimbawa patay nyo naman mga fruit fly. Andiyan sa ating video mayroon din dyan success, mayroon din dyan exalt, mayroon din pinos. Yun ang pang-spray sa fruit fly. Pagka naman halimbawa yung patay nyo naman white fly pwede ang Pegasus o pwede rin alika. Meron din sa ating video, andyan yung Compidor, nandyan din yung Solomon. Isa lang sa kanila, ang kailangan, hindi kailangan yung pag naghalo-halo. Kasi ang mindset kasi ng kapwa natin farmers, lagi na sa isip nila, pag may nakita ang uod sa tanim, bibili lang gamot pang uod. May nakita naman siya na bago siya mag-spray, may nakita naman siya ng whitefly. Bibili naman siya ng pang whitefly. May nakita naman siya na may nakita naman siya ng mga trips, bibili pa ng agrimic yan. Kasi ang isa daw para sa trips, ang isa para sa uod, isa daw para sa whitefly. Pinaghalo-halo. Doon nagkaroon ng chemical reaction kaya sira ang dahon. Isang gamot lang kailangan mo sa tatlong hayop na isang klaseng gamot lang kailangan mo dyan. Hindi po kailangan ng maraming pinaghalo-halo. Yung kasi mindset ng kapwa natin farmers, pag tatlong klaseng insekto na kita sa tanim, tatlong klaseng lason na bibilhin. Paghaloin yan. Isang tangke sprayer. Kaya nagkaroon ng reaction. Chemical reaction yung gamot. Kaya pag tumama sa dahon ng tanim, yari na. Kulot na. Nagpapatsi-patsi ko lang dilaw, nanin daw yung dahon na lumiliit. Kasi nga nasakta sa ako, sobrang init ng lason Hindi po ganoon kasi ang bawat naman active ingredients at bawat brand ng lason hindi na naman isang insekto ang pinapatay niyan, napakarami. Halimbawa katulad ng alika, napakarami insekto ang pinapatay niyan. Halos lahat natin ng insekto pinapatay naman ng alika. Kung meron man hindi siguro napapatay baka ilan lang na insekto. Pero halos karamihan yan kasi halos na selective insecticide na ngayon alika.
Kaya nasisira mga boss yung tanim dahil nga sa maling practice ng paggamit ng lason. Huwag niyo ugali yung ano, yung pag-spray ng halo-halo. Mag-spray. Tulad yung napanood yung isang vlogger, nag-upload ng video dyan sa YouTube din. Napanood ko siya. 5 klase ng lason na pinaghalo-halo sa isang tangke na sprayer. May alika, may lanit. Ano pa yung may agrimic pa hinalo eh. Nakita niya, napapanood sigurado na mabos natin yan. Hindi na tama kasi una-una magastos yan eh. Yung isang lason lang kaya naman patayin yung karamihan ng target mo ng insekto, bakit kailangan pa paghalo-haloin? Kung gagamit kayo halimbawa agrimic lang. Halo niya, pwede fungicide, pwede foliar. Agrimic, haluan pa ng Pegasus, haluan mo ng Kutitso. May lanit pa, may sibin pa. Masisira tayo mga buseng. Hindi po ganyan. Isang lason lang, isang brand lang, isang active ingredients. Sa isang tangke na ng spray na tubig, haluan ng fungicide, o kaya foliar kung meron, di ganun lang. Sana sa atin nagtanong at mga nagko-comment, sana mga boss, nasagot ang tanong nyo at sana ay maunawaan nyo. Huwag po tayong nag-spray ng hula-hula. Kasi kahula natin yan, yun na nga, hindi na hulaan. Hindi, nasira yung dahon. Ba't nga hindi kukulot yung dahon sila, sensitive yung sila. Inis ko ba naman, tatlong klaseng active ingredients na lason, sa loob pa ng fungicide kahit ba hindi ka-permis yun, magkukulot na nga yung dahon kasi nagkaroon na siya ng chemical reaction dahil nga magkaiba active ingredients ng lason, pinag-halo-halo. Yun ang ang dahilan kaya nasira ang dahon ng tanim. Sana sa mga boss natin na mga nagtatanong at mga baguhan, sana mga bossing kahit paano dito sa sinasabi ko naunawaan nyo at may nakuha kayong mga idea. Ako nga, kami nga boss Mike nag-explain kami Dietin, Brudan, Pegasus, ganoon lang. Halimbawa ngayon nag-spray kami Brudan isang araw mag-spray kami Pegasus naman ang kasama ng fungicide. Hindi namin pinagsasabay yung dalawang klaseng insecticide. Kasi hindi naman kailangan Hindi naman kailangan paghalo-haloin. Kung saan in-spray mo palay, mais matigas ang mga dahon nun, pwede yun paghalo-haloin. Pero hindi na rin siya advisable kasi magastos nga Sayang naman yung pera at saka gamot. Lalo sa mga gulay mga boss, alamin mo na target na insekto bago bumili ng lason at saka mag-spray. At lagi nyo tandaan, lagi na sundin ang recommendation dosage na nakalagay sa label ng mga lason para hindi magka-problema ang tanim, ang dahon di asira. Lalo sa mga gulay, sili, kamates, ampalaya, patula, mga masira ng mga dahon yan. Ingatan natin, huwag tayo basta spray. Ano nga, hindi na hulaan, sira ang tanim. Mahirap yan mabusing. Kaya kayo rin kawawa. Sana sagot tayo tanong sa natin bossing na naman. Nagkulot daw nakita ko naman yung yung dahon ng tanim niya chemical reaction talaga ito mama malalaman naman hindi daw pwede mapagkaila. Alam mo yung patak ng buga ng sprayer Kaya dapat ingat tayo mga boss. Huwag tayo magsaya ng gamot. Mag-spray lang ng gamot, nasakto lang doon sa kailangan at doon sa hayop na papatayin. Huwag tayo mag-spray ng nakakita ka ng uod, bibili ka ng isang klaseng gamot. Nakakita ka ng white fly, bibili ka ng isang gamot. Nakakita ka ng trips, isang gamot ulit. Paghalo-halo mo sa isang sprayer dyan ay masira tanim. Hindi ganyan. Mag-spray kayo ng lambda sa halot rin para all-in-one nga isang sprayan lang yan, isang laso lang kailangan. Kasi ang lambda wala nang pinipiling hayop yan. Lahat ng magip niya, patay naman talaga. So yan, sa mga boss natin na tatanong, sana mga boss nasagot ang tanong nyo at sana ay naliwanagan kayo ng nawa nyo. Hanggang dyan mo tayo mga boss. Abangan ang next video. Bye bye.